So magandang araw Kabole. So sa video na ito pag-uusapan natin isa na naman po na malaki na naman pong kontrobersiya sa mundo po ng Philippine basketball. Dami ng mga kontrobersiya sabay-sabay Kabole. So at saka of course trade rumors. So hindi pa nakasubscribe baka pindutin mo po yung subscription button. So unahin na nga natin agad to. Almazan Kabole, ano po? Ito nga po si Raymond Almazan. It's nahuli daw pala Kabole ng MMDA Kabole. Nagginamit po yung special bus lane dito sa EDSA. Ang pwede lang gumawit ng lane niya na yun is of course bus Kabole. And then ito nga pong mga high ranking po ng officials. So nahuli itong sa Almazan na ginagamit po yun. Unfortunately, nahuli na nga siya, napagmulta. Sinubukan pa po niyang mag-bribe Kabole. At ito nga po, na-post po ito sa Facebook ng MMDA Kabole. So ayan, kalat na kalat ngayon itong ginawa po ni Raymond Almazan Kabole, who is of course playing for the Meralco Bulls. Now, nagtataka lang ako at the recording of this video, tahimik pa rin yung PBA kahit na medyo ilang araw na itong nakapost Kabole. So, dapat bang masuspend po si Raymond Almazan? Of course, yes Kabole, di ba? Kasi nga po, kung papansin niyo mga explanation po ni Commissioner dun sa mga ginagawa niya suspension, di ba? Kina Abueva Kabole, and then yung mga ligang labas Kabole, yung mga nasasangkot sa away, di ba? They want to become this good idol Kabole na sumusunod sa batas and etc. And if that is the case then dapat lang na masuspend po itong si Raymond Almazan. Kasi itong ginawa po niya na ito is hindi po ito Kabole katanggap-tanggap, di ba? Hindi ito magandang maging halimbawa po sa mga kabataan, di ba? And of course, yun nga, nag-violate na nga siya. Tinubukan pa po niyang mag-bribe, di ba? So, I'm not sure daw kung ano po yung proper ilang games. It lead to even the entire tournament Kabole. It's up to them now kung paano po nila yan gagawin. Pero importante, dapat talaga sa palagay ko is magkaroon po dito ng suspension. So, nakakagulat para kay Coach Bonitan itong sunod-sunod na pagkatalo po ng team niya Kabole. Hindi niya alam kung bakit po after po ng isang napakainit po na simula nitong Northport Kabole is bigla na lang po sila nanghihina ngayon. Kaya naman nasa 4-4 na po yung kanila pong kartada Kabole at pwede na ulit silang maglaglag dito po sa playoffs Kabole. Pero hindi naman nakakapagtaka talaga yan Kabole kasi nga even with the depth and with how exciting their lineup is Kabole, yung pong problema nila Kabole in their point guard position and yung mas malaking problema nila sa kanilang big man rotation is hindi pa rin naman po nila Kabole na ayos. Now, gusto lang natin bigyan po of course ng palakpak ang maganda pong performance na ginagawa ni na Bo Belga at saka nitong si Andy Baroka Kabole. 37 years old but they are still leading their teams to victory. They deserve the praise, they deserve the respect. Pero in a way, di ba, at the back of my mind, medyo nakakalungkot din isipin, di ba? Na up to this point, itong mga teams po na ito Kabole, hindi pa rin po nakakahanap ng mga young superstars to come or to take over these roles po from Belga at saka si Andy Baroka. Now, ito po yung mga comments na dapat na pag-asapan. Pa-shoutout, sabi po ni Sir Ronald Perbusidad, sabi ni Raymond Valenciana, trade nila sa NBN, palit sila Lucero at Cade Flores. I think that will be a fine trade. Flores at saka si Lucero, first time Heiringer. I think kung ako po sa Northport, okay sa akin yan, Kabole. Now, ito na, ito nga pong daw si Jay Ambohot, Kabole Converge, is nasa trade block at interesado daw po ang Reno Sherm Blackwater at LX. So, nirank natin sila according sa magandang fit for Ambohot. Number 3 Colby Reno Shine, kasi nga po meron silang dalawang giant doon na naghihintay. Rookie pa nga Kit Dato sa kasi ito nga pong kanila pong Luis Villegas Kabole. Two young players Kabole, young giants that could be the future of their franchise. So kapag doon siya napunta, medyo mahirapan siya na magkaroon po ng or makuha yung starting center spot. Number 2, Blackwater Elite. May Troy Rosario sila doon pero I think they can play together Kabole kasi both of them are capable of hitting 3-point shot. And of course Rosario, alam na alam niya yan kung paano po maglaro with a center kahit pa napakalaki po niyan Kabole. And then of course, LX po ang number 1 natin kasi out of the 3 teams, LX yung klarong-klaro po na need ngayon ng starting caliber center Kabole. LX din, may bolic na sila pero sa big man rotation nila, trade nga nila kasi Brandon Roser Kabole, wala kang makikita dyan na future star, di ba? So, magandang pasukin niya ni Ambohot. So, kung ako po, kung siya po mamimili, I think LX po dapat yung magustuhan niya. Kababal sa plagay mo, sino kayo makakuha ka dito kay Ambohot? Comment lang po sa baba.